Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 3, 2025. At mahirap naman talaga magkaroon po ng sinasabi ng iba, baliw na vice presidente, lalong-lalo na kung magkakaroon ka ng presidenteng sabi ng iba, baliw, no? Kaya dapat ito pong pagtutok natin sa impeachment, wag po natin kalilimutan bagamat sa ngayon wala pa pong balita tungkol po sa inihain na motion for reconsideration ng House of Representatives kaugnay po ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero kung hindi magtatagumpay yan, meron po tayong inaantay na 156 days from now para muli po siyang mahainan ng impeachment complaint at hopefully matanggal sa pwesto bilang Vice Presidente. At kaugnay po niyan, mukhang takot na takot po ang kaalyado nito pong si Sara Duterte sa posibilidad na maging ombudsman ito pong si Secretary of Justice Boyeng Remulla. Ang tinutukoy po natin ay ang kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Senator Amy Marcos. Alalang-alala siya kasi kapag ka daw po naging ombudsman ito pong si Boyeng Remulla ay ipakukulong daw po nito si Vice President Sara Duterte. Aba, tama lamang po yun kung makakasuhan ng kasong kriminal. Itong si Sara Duterte dapat talaga makulong siya while awaiting ng disposition ng kaso niya. Kasi sa ating pong nabasa sa balita, nirekomenda po ng Committee on Good Government and Public Accountability, nakasuhan po ng plunder, ito pong si Sara Duterte. At kapag ka nakasuhan po talaga ng plunder ito, may posibilidad na ito po'y makulong. Though may question of law dyan. Kasi paano nga naman daw maidi-deliver ni Sara Duterte ang kanyang mandato bilang Vice Presidente kung siya ay ikukulong para na raw ito po'y tinanggalan na ng kanyang karapatan na maging Vice Presidente. Kaya yan ay mga katanungan na maaaring magkaroon lamang ng kasagutan kung sakali nga na makulong si Sara Duterte. But for the meantime, ano ba ang sitwasyon sa bakanteng posisyon ngayon ng ombudsman? Bago po tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Pag umabot po tayo ng 500 likes ay magsha-shoutout po tayo mamaya. At ito na nga po, bakante pa rin po ang posisyon ng ombudsman. Meron lamang pong acting ombudsman ngayon ay tinalaga si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po bakante yan? Kasi nagpapatuloy po ang isinasagawang pagsusuri ng Judicial and Bar Council para po sa mga aplikante, 17 po sila ng ombudsman. Pero dalawa po dyan sa 17 na yan ay mukhang magkakaroon ng problema dahil hindi pa po sila nakakasecure ng clearance sa Office of the Ombudsman. Ito po ay si retired Justice o retired Judge Felix Reyes, nakasalukuyan pong PCSO chairperson, at ito pong si Secretary of Justice Boyeng Remulla. Ang isa pa sa balakid na maaaring kaharapin nito pong si Secretary Remulla ay ito pong balita mula po sa abogado.com.ph. Sabi po dito, Boyeng faces top 4 of 6 vote to make ombudsman shortlist, says Supreme Court spokesperson. 4 na boto ang kinakailangan makuha ni Boyeng Remulla mula po sa Judicial Bar Council para po makasama sa shortlist na isusumite sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang pagpipilian nito kung sino ang susunod na ombudsman. Kasi yun po yung patakaran, Hindi pa pwedeng magtalaga ang ating Pangulo ng ombudsman ng kung sino-sino lamang. Dapat dumaan po ito sa screening process na isinasagawa ng Judicial and Bar Council at kung sino lamang po yung makasama sa shortlist, doon lamang po pwedeng pumili ang ating Pangulo ng next ombudsman. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla needs a high 4 out of 6 votes from the Judicial and Bar Council to be included in the shortlist for the vacant ombudsman post. They need a vote of 4 members to be included in the shortlist. Right now, there are 7 members. But since Justice Secretary Jesus Crispin Remulla is a member of the JBC and an applicant, he will not be able to vote. So it's 4 out of 6. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue May Ting said. Ting made the statement in an interview with reporters as she clarified the voting requirement for Remulla, who is also a JBC member and an applicant for the position. She also disclosed that the 2 representatives from Congress, one from the Senate and one from the House, are equivalent to just 1 vote in the JBC. Paano kaya yun,
kung yung senador at kongresista ay hindi pumabor. Malamang ang kongresista papabor pero baka ang senador hindi pumabor. Paano po kaya yung magiging equivalent nun kung yun po ba ay makakount as one vote or nothing at all na? Malalaman natin yan kapag bumoto na yung dalawang miyembro mula po sa Kongreso. She also disclosed, when asked if the president could reject the entire shortlist and send it back to the JBC, Ting said, the president is constitutionally bound to choose from the list. Wala pong choice ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung hindi pumili po doon sa shortlist. Kaya pagka natanggal po doon si Boying Remulla, wala nang pag-asa para po kay Boying Remulla. The president has to choose from the shortlist under the Constitution. He must choose from the shortlist submitted by the JBC. It's part of the checks and balance, she said, adding that she was unaware of any instance where a president chose someone not on the shortlist, as it would be unconstitutional. Following the public interviews, Ting said, the JBC will move to the next phase of the process, which involves compiling the results of the psychological evaluation, written exam, public interview, and public surveys and complaints. A preliminary deliberation will then be held to rank the applicants. This will be followed by a final deliberation to finalize the shortlist, which will then be transmitted to the office of the president. Under the Constitution, the president has 3 months from the date of the vacancy to appoint a new ombudsman. The ombudsman position was vacated mahigit 1 buwan ang nakalipas noong July 27. So the president needs to appoint by October 25. Sino kaya ang mapipili ng ating Pangulong Bongbong Marcos? At kaugnay po ni Secretary Boying Remulla bilang nangangarap na maging ombudsman, mayroon pong interview sa kanya kahapon. Pakinggan po natin ito. Sir, ano na pong update dun po sa complaint na inihain sa inyo ni Senator Amy Marcos sa ombudsman? I'll be filing a motion to resolve the issue as soon as possible. Tapos sir, ano po ba yung inilalatag natin doon sa atin pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon? What do you mean? Sir, ano po yung ipinaliwanag natin doon po sa simula? Well, I'm applying for a leadership position. That's what I'm doing. So may I also get your reaction because Senator Amy Marcos is claiming that an acting ombudsman right now is facing pressure to allegedly dismiss the... No comment. I don't want to comment. Pero sir, ano po yung gusto niyo ipaintindi po doon sa naging action niyo po doong nangyari po yung pag-arrest kay dating Pangulo? Trabaho po namin yan to keep the country stable, to prevent violence, to prevent the happening of any untoward acts. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. I don't know, but it's still pending in the Supreme Court. There's a petition in the Supreme Court about it. Sir, pero sir, doon po sa mga paliwanag po ng opisina ng Department of Justice, maging po nung iba po pong mga ahensya na kasama po doon sa pagpapatupad ng arrest warrant na po na yun. Ano po sir yung kumbaga basehan natin? Ano po yun? Basta kayo, ang opinion ko kasi, it's a time when they asked the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It has a basis in law. It has a basis in 9851. So, in the Republic Act 9851. That's it. Sir, to clarify, you filed a certiorari on the... They filed a certiorari in the Supreme Court against us. The original. Yes. Pero yung sa ombudsman, Sa ombudsman level pa lang. yung kay Senator They're still pending. So I'll be filing a motion so that this will be resolved as soon as possible. And then you mentioned po sir, na nagiging challenge. Calculated din ang move nitong si Amy Marcos. Tingin ko rito mga tol, nabalitaan niya na kagad ang pangarap ni Boying Remulla na maging ombudsman. Kaya ang isa sa mga nakita niya na kaparaanan para po mapigilan ito dahil alam niya naman na mukhang walang sasantuhin itong si Remulla kapag kakalaban sa politika ang pinag-uusapan. Ang alalahanin lang ng iba rito
ay paano na kung kakampi sa politika, lalong-lalo na yung kanyang mga kamag-anakan. Pero pagka Duterte ang pinag-uusapan, sigurado mukhang bebenggahin itong si Boying Remulla basta merong basihan kasi napatunayan naman natin, nagbibigay niya ng go signal yung pag-aresto dito po kay Rodrigo Duterte. Pero lahat naman yan mga tol, wag na tayong magbulahan pa. Ang naging aksyon ng Department of Justice at saka ng Philippine National Police, lahat yan may go signal ng ating Pangulo ng Bansa, ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. At which is good naman kasi talagang marami po ang naghahangad para sa aking pananaw na mabigyan ng katarungan ito pong pagkamatay ng libo-libo pong mga kababayan natin Pilipino regardless kung sila po ba ay talagang gumagamit, nagbebenta ng illegal na droga, ang kaparaanan po kasi ay hindi tama. At yan ngayon nga ay nangyari na at si Rodrigo Duterte ay nakakulong na sa Dahig para po sa kasong crimes against humanity. Is it connected to that? Well, it's a question asked to me. And I was also personally affected by it. So I answered it the way that I think it is. The way that I think is right. So were you given a plea for the Not yet. That's why I'm still applying for it. just done his lifestyle check? You want it stricter or? Wala pang clearance si Secretary Boying Remulla. At special talaga ang pagtutol dito nitong si Amy Marcos. Kasi nagpa-press conference pa nga po siya kahapon, kaugnay po ng kanyang posisyon dito po sa pangarap ni Secretary Boying Remulla na maging ombudsman. Pakinggan po ninyo yung kanyang press conference kahapon. Ang kadahilanan niya, hindi para sa mga Pilipino, kung hindi kay Sara Duterte na inaalala niya na makukulong kapag ka si Boying Remulla daw po ay naging ombudsman. Kaya dito mapapatunayan natin na isa si Amy Marcos sa senador para sa mga Duterte. Sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara. Yan ay kanyang espekulasyon lamang, di ba? Dito makikita natin na nakikialam sa proseso si Amy Marcos sa pamamagitan ng indirect na pahayag. Kasi this is gaslighting no? Purely gaslighting po itong ginagawa ni Amy Marcos at ito po ay pagkukondisyon sa isipan ng publiko na ang layunin lamang ni Boying Remulla ay ibaon ang mga Duterte kaya po ito ay nangangarap na maging ombudsman. Which is very unfair, no? Para kay Boying Remulla. Whether you like it or not, yung sinabi ko po na yan, unfair po yan. Kasi hindi naman natin mahuhusgahan kung ano ba talaga si Boying Remulla unless siya ay maupo diyan bilang ombudsman, no? Lahat tayo ay nagsasapantaha dito. Pero isa-isang senador nakaupo sa ngayon, tapos ganito yung mga katwiran, ganito yung mga paninira para lamang sa pagpe-prevent ng posibilidad na maging ombudsman si Boying Remulla. Tingin ko, special talaga ang mga Duterte para po dito kay Amy Marcos. No, kasi sa lahat ng mga senador, siya lang naman ang nagsasalita nito. Not even yung close ties talaga. 'Di ba? Si Senator Bongo, si Robin Padilla, si Ronald De La Rosa, di nakikialam sa mga sitwasyong ito. Tanging si Amy Marcos ang nakikialam sa pamamagitan ng indirect na approach. Ito yung pagkukondisyon sa isipan ng tao na ito ang gagawin ni Remulla kapag ka ito po ay naging ombudsman. Ako, nung una gusto kong maging ombudsman si Boying Remulla. Pero with what happened sa SILG, kung saan yung kapatid niyan si John Vic ay mistulang nakialam sa pag-appoint ng Chief PNP at eventually sa pagkakatanggal ni General Nicolas Torre, nagbabago ngayon ang isipan ko. No? Kaya ito'y titingnan ko na lamang kung sino po ang pipiliin ng ating Pangulo pero hindi ko na isinusulong para suportahan ang bid for ombudsman itong si Boying Remulla. Ngunit dapat dumaan sa fairness. No? Dinadaanan naman ni Boying Remulla yung fairness yung proseso. Ang problema, yung proseso na yon sinisira kagad nitong si Amy Marcos sa pamamagitan ng mga ganitong kataga. Pakinggan po ninyong patuloy.
Ayaw na yatang mapakinggan si Amy Marcos. Nawalan na naman ako ng internet. Sila nagtagumpay sa Yo, nakabalik na tayo. Ay nako, nakakawalang gana mag-vlog pagka ganito ang internet. Anyway, pakinggan po natin patuloy yung mga kadahilanan nitong si Amy Marcos kung bakit ayaw niyang maging ombudsman itong si Boying Remulla. Personal para sa kanya, protektahan si Sara Duterte. si Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte. Sabi ni Londolosi, wag tayong magkonsididor. Gusto rin si Torre pero namali siya sa desisyon niyang i-demote yung dalawang officer sa baba niya at wala yun sa mandato niya. He was given the chance to reverse. I disagree, Londolosi. Walang pagkakamaling ginawa si Boying Remulla. Naipaliwanag ko na yan sa nakalipas na mga livestream natin pero ulitin natin ngayon. Sumunod si Boying Remulla in particular sa kautusan ni Secretary Lucas Bersamin. Nakalagay po sa sulat ni Secretary Lucas Bersamin, future designations of third-level officers shall be given to the authority of the Chief PNP with the exceptions of those positions that requires the approval of the National Police Commission. At maliwanag naman po na yung posisyon ni Nartates does not require the approval of the National Police Commission. Kaya kung yun yung argumento ninyo, I beg to disagree. Wala pong nilabag si Torre. In fact, sinasabi nga ni John Vic Remulla, walang paglabag sa batas si Torre, no? Tapos sinasabi rin ng ating Pangulo, pinagkakatiwalaan niya si Torre. Kaya saan ang mali doon, no? Hindi natin tinotolerate, hindi natin kinukonsente. Doon lang tayo sa tama at dapat. At para malaman po ninyo, isa lang naman ang katotohanan diyan Pinolotika si General Torre, no? Anong second level po sila? Mukhang hindi mo alam ang sitwasyon na Londolosi, no? Dati po akong pulis, kaya alam na alam ko po ang patakaran sa kapulisan. Tinuturo ko rin po yung subject matter for more than a decade. Kaya sa aking pananaw, walang maling ginawa si General Torre. Anyway, let's bygone and be bygone. Andun na yan. Pero wag mo akong sabihin na kinukonsinti ko si General Torre. Naninindigan lamang ako na tama ang paninindigan ni General Torre. Kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Hindi na po. Ako po hindi na nagbibigay ng review pero nagbibigay po ako ng scholarship. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig. Yan ang katotohanan dyan. Ginagaslight lamang nitong si Senator Amy ang publiko para po protektahan ng mga Duterte. And with that, maraming salamat po sa inyo mga tol. Bumagsak ang ating internet kaya hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.